So, hi guys. So, in today's video, i-review ko tong kilat. So, ito po ay isang cordless drill. So, this is my first tool to own. So, ito siya. So, kilat is hindi talaga siyang parang famous na brand. Pero I think it's not about the brand, it's about the specs. So today guys, i-tear down natin to and let's see kung worth it ba yung mga parts niya and yung mga bits niya at yung battery. So ito po ay is 5S, so 21 volts or 18 volts. So ito yung included niya. So ito is for wood drill bit. So ito yung metal drill bit. So ito yung parang para i-connect nyo yung mga different size na nuts. Ito yung diamond bit para sa porcelain or sa tiles. So in today's video hindi ko ifo-focus sa performance or sa gaano ka powerful yung drill. So in today's video ibabalik class natin to or i-tear down and let's see kung worth it ba yung mga components niya at yung motor niya. So by the way, ito ay brushless na motor and ito yung battery. So let's start it guys. So by the way guys, nakalimutan ko pala, ito pala yung charger niya. So as you can see, meron siyang tatlong terminal. So itong dalawa is for the drill and itong dalawa is for charging. So ito yung common or ito yung ground. So babaklasin na natin to. So first ito, yung battery muna. So by the way, kung hindi nyo alam yung size ng screw nya is ito, T10 yung size nya. Ito, T10. So ito siya guys, ito yung laman. As you can see, meron siyang dalawang transistor. I think ito is acting as a switch para ma-protect niya if ever na may short circuit. So let's see yung battery niya. As you can see, 18650. So good siya para if ever na may bloated or na malfunction yung battery, easy lang yung pagka-replace niya. At spot welded siya. So sa module niya is good naman siya. So sa charger niya, included niya is ito, klase na parang slide mo, but meron din ito DC bara jack. Pwede mo din itong gamitin pang charge if ever na kung
hindi na gumagana yung charger na included, pwede mong saksakan ng DC barrel. Pero dapat yung voltage niya is like 21 volts with limited current. So okay siya. By the way, yung capacity niya is 1300 mAh. Pero sa instruction niya or sa manual niya is 1.5 AH. I think 200 milliamp off siya sa manual. Pero I think it's okay kasi I think genuine siya. Parang hindi siya parang refurbish, something like that. So i-close na natin to. So ikakat ko na lang to and then let's proceed the drill itself. So let's proceed dito. So fast forward ko na lang to. So ito na siya guys. So ang daming niyang screw. So let's remove it. So ito siya guys. So ito na siya. So ito siya guys. So ito siya. So I think ito is yung ESC. So, para i-control yung ano ba to? Yung brushless na motor. So 3-phase. So I think 3-phase talaga siya. And then as you can see, ito yung bearing niya. And as you can see, makapal yung coil niya. So I think it's good. Good siya kasi makapal. I think it's 0.5 millimeter. I think hindi ko na babaklasin to. Baka hindi ko na ma-remember kung paano ibalik. So hanggang dito lang. Ito siya. So I think good quality siya. Kapag kung tinapos ko na yung kasi isasara ko to ulit, tapos i-test natin kung kaano siya kabilis. So i-skip ko na lang to guys. So let's test it.
So as you can see, kung ipipindot ko, so ito yung bar niya, meron siyang 3 bar. So wait, so full, medium at low bat, so low charge. So ito siya, as you can see, variable siya. It means, so kung gusto mong hinahin, pwede mo din. Tapos so yung number 1 yun, kung yung number 2, so mas mataas yung RPM niya. Pero yung kung gusto nyo talaga yung torque, i-recommend ko yung 1, kasi yung 1 parang yung torque parang slow speed siya, pero yung torque niya is sobrang lakas. Kaysa sa 2, mataas yung RPM niya pero yung torque niya is a little bit lower kaysa sa number 1. And as you can see, meron siyang 3 mode. So ito yung screw, drilling, at impact. So yung drilling is for sa wood, sa metal, etc. At sa impact mode ay sa semento or sa concrete. Yung impact na kapag kung iganon mo, nagbabibrate siya, parang nag-i-impact siya para mas ma-penetrate niya ng maayos. And then so ito yung clutch. So depend kung gusto mo mas low, parang mapoprotect niya para hindi ma-over torque. So let's try natin. As you can see, parang nag over torque siya, parang nagpro-protect siya para hindi para ma-prevent yung ma-lost thread yung mga screw nyo. So I think I will give it a 8 out of 10 kasi good siya, good naman siya, and yung price niya is good siya, and wala namang inaalok. So nagustuhan ko dito kasi it is made of metal yung chuck niya, yung parang ilagay mo yung mga drill bit, and then mabigat siya kahit walang yung battery. So ayun lang guys, so thank you for watching and please subscribe to my channel.